Hoy! What's up? Go fam. Okay. So ngayon, turuan ko kayo kung paano yung ginagawa ko dito. Para share ko lang din. Para at least pag nagbenta kayo or kung paano yung process yung mga mais nyo, mas makapag-decide kayo na mabuti. Eto. Bili kayo nito, Go fam. Diba? Magandang gamit to. Lagay ko na lang sa link kung saan natin nabili to. Kasi ang nangyari kasi minsan pag nagbebenta ka, Go fam, is kakamayin mo to di ba? Tapos para sa iyo dry na. Tapos kakamayin din nung classifier para sa kanya. Hindi naman dry. Kakamayin mo ulit. Tapos kakamayin nyo, di nagkamayan na kayo, di ba? Baka mamaya sa iba pa mapunta yung kamayan na yan. Okay? So ito, nabilad na natin ng isang beses. Check natin. Ay, isang beses. 2 beses. Nangyari kasi kahapon, biglang kumulimlim, umambon. So, pinasaki ko na kaagad. So, medyo nag-aalanganin pa ako. So, tetestingin natin ngayon. So, ganito ko ginagamit to. Actually, to para sa sako to eh. Nasa sako dapat. Pero, well, gamitin na rin natin. So, ang ginagawa ko, tatakpan mo lang. Tapos, ipe-press mo siya para makuha mo. Ayan, nasa 14. Okay, para sa akin yung 14, okay na rin to sana. Kaya lang kasi i-stack natin tong mais. So, mas gusto ko nasa 13.5. Para yung shrinkage mo, konti lang. Hindi mag-iiba yung quality ng grain mo. At saka hindi rin siya mabilis na bukbukin. Okay, so siguro to, mga half day lang to, pwede nang ipasake. Kaya yun yung kinaganda nito, Go fam. Alam mo na kung anong oras ka magpapasake. Okay. So, testingin natin to dito. So, meron tayong sariwa din dito. Ito, tama yung araw nung pagka-harvest. So, i-check natin kung ano yung moisture nito. Diba? Kasi dito sa amin, pag magandang araw, usually mga usually 2 araw na magandang ang sinag ng araw, madadry mo na. So, tingnan mo to. Grabe oh. Ngayon pa lang ibibilad to, Go fam. 15.5. So mga nasa ano na lang to. 13. O di ba? Mga 2. Di ba? 2%. 2 to 3% na lang yung ibabawas natin dito na moisture. Good na. O di ba? Ang ganda talaga, Go fam, kapag tama yung araw ng pagka-harvest mo. Iba lang din, 'di ba? So, pag mga ganyan, bilarin mo na lang kasi kokonti na lang yung moisture niyan eh. Or kung ibebenta mong sariwa to, ay good na good yung price nito kasi tawag diyan. Good sariwa na yan, Go fam, pag ganun. Okay, dito naman meron din tayong hinarvest. Okay, hinarvest nung kasama nating farmer na nagmadali kasi alam niyang pababa na yung presyo. So, check natin. Check naman natin to dito. So, ganun ulit. Kasi ang design nito nga, sabi ko sako. So, kailangan lahat ng rod is natatakpan. Tapos, kailangan mo i-press. Kailangan mo i-gayahin, i-mimic yung status niya dun sa sako. So, check natin. Press natin. Boom. Grabe oh. 21.5. Less 13. Nasa 8 to 9% pa to. Yun. Go on. Yun ang difference. Mabigat, pero daming shrinkage. Oh. Yan ngayon yung reason, Go fam, kung bakit binabarat yung ating mais. Pag binenta mo ng sariwa to, totoong mabigat, kaya lang syempre yung buyer, bawas ka agad yung presyo. Hindi tuloy makuha kung ano yung presyo na narinig mo, na marites mo dun sa kapitbahay mo. Diyan nasisira yan. So pag ganitong kataas, mga 1-2 araw, ano na to, umaasim na. Iba na yung amoy. Actually, wala nang amoy to. Hindi na siya amoy mais eh. Hindi na matamis yung amoy niya. So, antay mo na ng 4 na buwan, isagad mo na para makuha mo yung tamang timbang, tamang quality, para pag nagbenta ka or drenay mo, ikaw pa rin yung magbe-benefit nung pananim mo, okay, nung ani mo. So, yun, Go fam, lagay ko na lang yung link kung saan ko nabili to.